Iyon, magandang araw po sa atin lahat. So meron tayong power tool na kakabili lang natin or kakadeliver lang from Rayoko na brand. So this is a cordless hammer drill from Rayoko. 20 volts, 13 millimeter na shock head. Ito yun, shock head niya. Metal na rin yan. Brushless motor, lithium ion battery, yan, brushless cordless impact drill. At ito yung model number niya. So ano pa meron sa box niya? So ito. So yan, pwede niyo naman i-pause yung video para makuha niyo yung specs niya. So 80 Newton meter yung max na torque. Then yung 13 millimeter brushless cordless drill. And then yung impact rate niya is 25,500 beats per minute. Yan. Battery is lithium battery. Yan. 20 volts shared platform lithium ion. So pag sinabi natin shared platform, yung ibang mga power tools ni Rayoko is compatible tong battery na to. Okay? Ano pa meron sa box? So yun lang. So medyo hindi na ganun ka pristine condition yung box natin dahil yung hindi natin alam kung paano hinandle ng courier ang shipment. So pag open natin, nandito yung manual. Yan. Nandito yung dalawang model. Ito kasi 10mm, ito yung 740 C2, yan yung 13mm na shock. Okay? So ito yung mga parts niya. Yan. Okay. So, ito kapag ka nasa gitna, nakalak yung ano niya, yung rotation. Yan. So, ito din yung paano mag-lock at saka mag-open, yung speed control, yung hammer, screw, and drill. Yan. And what else? Yan, may ilaw siya. Yan. So, yung torque settings. At ito yung iba pang specs. No? Although dito, nakalagay 70 Newton meter. Doon sa box, 80. Pero sa unit din mismo, I think 80 din yung nakasulat doon. Okay. So, mali ako. 530 na model, 70 Newton. Itong 740T na model, 80 Newton. Yan. Hindi kasi nagbabasa. Yan. Okay. So far, ayun. Pause nyo na lang para may reference tayo. Sinamahan ko na rin pala ng pagbili nitong mga screw bit, drill bit, saka itong hex. Yan. Tapos meron din dito 8mm. Ayan, nakasulat. 8mm. Nakasulat din naman. May holder na siya nakasama. Yan. Ito siya. Ayan. Inalas ko na siya. Ayan. Rayoko din yung brand. Pero itong Rayoko na nakasulat, parang sticker lang naman siya na nakapaikot. Ayan. Okay. So, meron tayong dalawang battery. Ang battery natin ay 5Ah, 20 volts. Ayan. So, yung nakasulat dito, shared power share. So, yun nga yung binabanggit ko kanina. Meron ding angle grinder, merong circular saw, merong impact wrench si Rayoko na kung saan magagamit mo rin tong battery na to. Okay? So, 5Ah, 10 cell battery to. Nakita ko yung seller nito na meron siyang video sa social media and kinalas niya to. So, pwede mo naman din siya kalasin dito gamit yung screw. Yan. Then, para makita mo kung tensile siya at kung connected ba. And then, pwede mo rin gamitan ng tester. Kung ikaw yung talagang gusto mong masigurado. So, ito yung second battery niya. Yan. Okay. Tapos, nandito yung charging port niya. Ayan. So, ito yung charger niya. Hindi siya kagaya nung may nabili kasi ako last month na Inco. Nung pinaayos ko tong kwarto, pinalagyan ko ng division.
And then, yun na rin yung ginamit nung karpentero. Mas pinili niya yun in terms of portability. Tapos, later on, nag-decide siya na, or i-offer na bilhin niya para meron siyang personal use or personal use sa line of work niya. Yan. Tama ba yung term na personal use? Kumbaga, meron siyang sariling tools. No? Hindi yung humihiram lang. So, ito yung charger niya. 1 ampere. Yan. Yan yung specs niya. Kita naman. Meron din naman si Ryoko na ano, yung parang ini-slide yung power or fast charging na parang ganito rin kalaki yung charger niya. So, meron kasamang 8mm, kagaya din nito, and 8mm, magkapareho lang. May magnet dito para ano, hindi kumalas. Tapos meron din ditong extension. Yan, kung medyo tight yung gagamitan mo ng ano, or higpitan mo. Yan. So, hex din yung ano nito, yung loob nito. And lagyan natin siya. Meron din dito pang wood. Yan. May siya size 20. Yung dulo niya, yan, hex din. At meron siyang yan, size 18. Hindi ko pa sure kung saan ginagamit yan, pero alam ko sa kahoy yan. Siguro yung pangbutas ng ano, yung sa doorknob, no? Yan. So meron din screw bit dito. Yan. Merong flat, merong ano, store screw. Pero parang maikli siya. Yan. Meron pang isa, ibang size din naman, parang mas malaki lang na size ng ano, ng screw. And then meron tayo ditong drill bit. Yan, parang ganito siya sa wood, para sa wood. Yan. So hindi ko na tanggalin. And then ito yung mismong unit natin, Ryoko. Yan. So ito metal chuck. Yan. Para higpitan pag ganun. Yan. Tapos may torque indicator hanggang 23. Yan. So, pagka nasa 1 siya, ibig sabihin, kapag na-reach niya yung threshold nung torque or higpit, yung clutch, mag-slide yung clutch niya. Para hindi ma-over torque yung, ano, yung ini-screw nyo. Yan. So, bagay ito sa screw mode. Pero ito pwede mo rin adjust to. Yan. Yan. So, nandito yung marker niya, yung arrow. Yan. Gusto mong drill or hammer. Yan siya. Okay. Lagyan natin sa drill. Yan. Diba? And then, yan, nakasulat naman dito yung 13mm. Yan. 13mm 1/2. Yan. Ano ba dito? Ito, yung release. Yung guide. Yung arrow. Yan. To release. Yan. And then, yung brand na Ryoko, yan. Diba? Emboss siya. Hindi siya sticker. Yan. Close up natin, no? Para makita niyo yung pinaka-quality ng pagkakagawa. So, ito, metal to. Pero painted. So, yun. May chip yung mga paint. And then, speed indicator, may 1 and 2. And then, ito yung yan, counterclockwise or clockwise. Yan. Pagka nilagay mo sa gitna, nakalock yan. Hindi siya iikot. Okay. Mali pala. Pagka nasa gitna siya, hindi mo mapipindot to. Nakalock siya. Ayan. Kapag dito, ayan. Okay. Ayan. So, next is yun, yung sa ilalim, yung connection niya.
Ito yung ano niya, connection ng battery. Ano pa ba? Nakasulat dito, brushless, merong lanyard. May lanyard. May ano ba to? Model ba yan? LXT? Hindi ko lang sure. And then, dito, wala nakasulat. Usually, sa ibang brand, like yung Inco, nakalagay dito, brushless. Yan. So, initial impression, for its price, good siya. Pero kung i-compare ko sa Inco, na nabili ko na 66 Newton meter, pero twice the price nito. Ito 80 Newton meter eh, yung torque niya. Pareho din silang 13 mm na na shock head. So when it comes to finish, mas maganda yung pagkaka-finish ni Inco. Pero sa build naman, tingin ko ano naman, pareho lang din sila. So subukan natin ikabit yung battery. Nakalak pala siya. So bilangin nyo ilang speed yun. So depende kung gaano kadiin yung ano. Tingnan nga natin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ayun. So kung talagang okay yung kamay mo, yung control ng daliri mo, yan, good yan. May ilaw na rin. And ang nakita ko lang na wala sa kanya na meron kay Inco ay yung battery indicator. May ilaw kung lobat na o hindi pa. Dito wala namang nakalagay dito. So ito yung specs. Ito sticker lang to. Yan, na ano eh, na ewan ko pa paano nangyari dito. Yan, ang nakasulat dito ay yung 80 Newton meter. Yan, 13 mm brushless, cordless, yung model niya, yung brand. So sticker lang siya. Ayan. So that's the initial impression. So pwede natin i-test. Test ba natin to? Parang masyado maikli ito. Carry naman. Yan. Ganyan siya. Tapos kapag luluwagan mo, yan. Yan. So goods, all good in the hood. Okay. So quick trivia, no. So syempre nag-research din naman ako before ako nag-decide na talagang bilhin na siya. Ang maker nito is also, or yung manufacturer nito has also manufactured brands na released in the US market. Although hindi siya yung mga sikat na brand like Makita, Milwaukee, or DeWalt, pero may iba din silang mga brand na, actually yung Inco, if you'll research, made in China din eh. So ito made in China din yung manufacturer nito. Although yung Inco, hindi lang sa China, may iba ding countries sa Asia na sa tingin ko may manufacturer or baka distributor na lang. Pero yung pinaka-main talaga ni Inco is China yung manufacturer. So same din dito, China din yung manufacturer nito. At yung manufacturer na yon ay nag-release ng mga product na catered for US market. So quality-wise, sa build, no, sa tingin ko yung pagkaka-finish niya hindi kasing pulido ng mga talagang matagal na brand like yung Inco, Makita, yan. Pero kung personal use, again, ito, not sure kung nabanggit ko na yung price. Yung price ito is 1,699 or 1,700. Kay sa Shopee ko to nabili. Less na yan, na nakagamit na ako ng voucher niyan.
Pero yung pinaka-price talaga nito, I think this is around 2,099, parang gano'n, 2,100. Tapos si Inco naman, nung nabili ko siya, ano na rin yun eh, with voucher na rin yun, siguro nasa mga around 3,000. So, kung ito, with voucher, 1,700, almost twice the price, no? Pero, again, kung sa finish lang, mm, pwede na sa akin to, kung personal use lang din. And then, pero hindi ko pa natetest yung performance niya talaga. Kasi, yun, kaka-receive nga lang natin. Hindi kagaya nung Inco, napagamit ko na siya doon sa carpenter namin na gumawa ng nitong division ng kwarto. And lagi ko siyang kinukumusta kung kumusta yung performance nito. So, okay naman siya. Kaya nag-decide siya na bilhin sa akin yung tools na yon para meron siyang personal use. So, yun lang. At yan. Sana nakatulong para meron kayong reference kung bibilhin nyo ba to. And again, ang magiging basis mo dito, yan, dumikit na yung sorry na. Yung basis mo kung bibilhin mo ba to o hindi. Yan. So hopefully, makatulong tong video na to for you to decide kung fit ba sa ito. Ngayon kung, again, yung kagaya niyan, yung mga minor cosmetic issue lang din na yan, kung ang gamit mo yung mga ibang brand na kagaya nung Inco lang naman kasi yung kalapit nito sa when it comes to budget sa tingin ko hindi naman sila nagkakalayo. At saka kapag ginamit mo na siya sa actual application, yun, magkakagasgas din yun, and all. So, ganun lang din. And so far, first impression ko, mukhang goods naman. And hopefully, hindi siya, hopefully mag-perform siya as expected sa real application. And meron pang ibang mga power tool si Ryoco, meron siyang mga circular saw, may impact wrench. So I'm also looking forward na pag-purchase ng mga product na yon. Hopefully in the future kapag satisfied tayo sa performance nito. And sana nakatulong sa decision making nyo. Kung natuwa naman kayo sa pagkaka-review natin, sa unboxing natin, please hit the subscribe button and the notification button para lagi kayong updated sa ating video. Thank you and have a good day.